Hanggang saan naabot ang 2 pesos mo sa Valenzuela? It's the time of the year again dahil sa pagpasok ng Vermonts, muling magsisimula ang bagong season ng The Clash. Tila reunion ito ng stars ng Kapuso Musical Competition dahil nagbalikbayan ang dalawang miyembro ng The Clash panel na sina Ai de las Alas at Lady Misalucha. Alamin ang iba pang mga detalye rito sa Kapuso Insider. Ayon sa Asia's Nightingale na si Lani, pinipili nila ang kanilang proyektong gagawin bago umuwi ng Pinas. At isa na rito ang The Clash, kung saan 5 taon na siyang nagjo-judge. Sa akin, every single year, excited po kaming bumabalik dito sa The Clash dahil po every year, makaka-witness po kami ng panibagong mga talents po. And we are really looking forward to hearing and watching all of our new Clashers na mag-perform po para sa amin. So, looking forward kung sino po ang magiging bago nating Grand Champion for 2024. At saka syempre, nakita-kita po kami ng aking mga co-judges, si Ai at saka si Christian. So, nakakatuwa na nagkikita kami sa taon-taon na ginaganap ang The Clash, and I'm really happy to see them all. Parang ang naging tradisyon, kaya nga katulad nga kanina nakita kami, sabi ni Christian, I missed you. Nakakatuwa. Sinisigurado naman ni Ai na worth it ang kanyang pagbabalikbayan kaya todo na ang kanyang paghanda. As always, hindi ako pwedeng hindi maghanda. Kasi parang ito yung isa sa pinapanood nila kung ano yung costume ko. And kunyari, itong year na to, gusto ko flowers tayo, parang next season, ribbon tayo, parang next season, avant-garde. Ang designer ko is si Pristine, pero collaboration, ako yung nag-iisip and sinasabi ko sa kanya ano yung gusto ko. Kahit sa Amerika na naka-base, in touch pa rin si Ai sa mga mentor niya sa The Clash. Sa katunayan, hindi nakakalimutan ng comedy concert queen na isali sa kanyang shows ang ilang past Clashers gaya nila John Rex at Jong Madaliday. Ay, ako proud ako na galing sila sa The Clash. And kasi pag sinabi mo, madaling sabihin, kunyari, sino si ganun? Ito yung nanalo sa amin sa The Clash. Alam na agad nila kung saan galing yung performer. So, proud kami kasi parang, in fairness, sikat yung show, sikat yung mga nanalo na sa amin, ganun, nakakatuwa. Ganito rin ang pakiramdam ni Judge Christian Bautista sa tuwing nakikita niya mag-perform sa All Out Sunday stage ang dating contestants ng The Clash na nakakatrabaho na niya ngayon. Kaya kung dating kinakatakutan, ngayon naman ay sinusubukan ng Asia's romantic balladeer na maging kuya sa kanila. Ang nakakatawa lang ay lagi nilang sinasabi sa akin na, Sir Christian, for a year takot na takot ako sa iyo. Pero pinoprove ko naman sa kanila na I'm here to help. Na-break yung wall kasi pag nagtatrabaho na kayo together, it's really all about collaboration. And pinapakita ko sa kanila na, hey, I'm here to help and we can learn from each other kasi natututo din naman ako sa kanila. Sa ika-6 na edisyon ng The Clash, asahan daw na mas exciting ang bawat tagpo. Bukod kasi sa new set of Clashers, kaabang-abang din ang bagong entablado ng The Clash. Ayon sa returning Clash Master na si Raver Cruz. Well, first of all, pag The Clash kasi lagi may bago. And ang palagi kong napapansin talaga sa The Clash ay paganda yung entablado na pinagpo-performa ng mga Clashers natin. And yun yung lagi kong na-excite akong gawin niya every time mapupunta ako sa studio, silipin ko agad yung studio kung anong bago sa stage. And this year, grabe yung stage. As in, parang pati yung mga Clashers gaganahan agad na mag-perform. And nag-research na rin kasi ako sa mga contestants na lalaban. Iba na naman yung talentong ibibigay nila. Alam ko lagi sinasabi na lahat na sumasali magaling kumanta. But this time, bukod sa mga galing sila, may kanya-kanya silang character agad. Kung brand new ang stage, mga bagong talento rin ang nais makita ng Kapuso Total Heartthrob sa Clash Arena na pwedeng makabagay sa panahon ngayon. Marami na tayong mga belters, mga biritero. Yung texture ng voice sana, yung medyo unique. Yung, alam mo naman sa panahon ngayon, sa mga Gen Z kagaya natin, iba na talaga yung datingan ng mga music na nagtitrend and yung mga singers na nagtitrend. So, hoping ako na may isang lalabas dito sa Season 6 na isang champion na talagang
Timer starts now. 30 seconds starts now. Timer starts now. Timer. Nag-iisip pa ako na sasabihin. Shining Inheritance is about two families, yung family ko, si Joanna, si Lola, yung mga De La Costa. And of course, sa side naman ni Ina, na si Nono, yung stepmother niya, tatay niya, stepsister niya, where we all collide for one goal, makuha ang inheritance ni Lola. So dito po sa serye na to, malalaman natin kung sino magtatagumpay. And we have 8 seconds pa, and alam natin na within those challenges, there comes love. So matingnan natin kung sino ma-in love. Ayun. About Shining Inheritance, Sonia, mabait, ano pa ba? Agawan, yaman, good cast, and magagaling na artista. Ano pa ba? And I know this show. This is a Korean adaptation. Marami pa. Ano ba? Marami pang secret na hindi malalaman. Ano pa ba? Oh my God. May mamamatay. Wala. Ayan mga kapuso, ang Shining Inheritance ay maraming ihahandog para sa inyo. Marami kaming ipapangako. Andyan na yung love story, relationships, family relationships, at kung ano nga ba ang mas malakas at mas powerful. Kung ang pagmamahal o pera. Shining Inheritance, it's about family, friendship, tapos yung pagpapahalaga sa mga bagay na meron tayo. And of course, hindi mawawala dito yung love teams, ganyan, yung agawan. Oh my God! Magugustuhan niyo yung scene dito with Joanna, with Paul, with Michael sa batch namin, with Charut, which is my best friend. Okay, timer na yon, naririnig ko na. Dramatic, may onting comedy, aggressive, full of love, a lot of life lessons, greed, inheritance, money, talayan, dramatic again, love again, may onting comedy. Kayo na bahala, panoorin nyo na lang. 5, 4, 3, 2, action! Diba? Yeah. We're talking about snacks. Ganda lang kami sa set, kain ng kain. Pwede naman. Okay. Hello mga kapuso, ako po si Karina Alcantara. Hello po mga kapuso, this is Michael Sagren. Hello, ako po si Connie Reyes. Hello everyone, ako po si Aubrey Miles. I play the role of Joanna De La Costa. I'll be playing the role as Yuan De La Costa in Shining Inheritance. I play the role of Aurea De La Costa sa Shining Inheritance. I play Sonia De La Cuesta. Masama ugali, okay, joke lang. Real, matapang, at hindi talaga siya nagpapaapak. Well, kasi si Joanna, and ako rin naman po, sinasabi ko lahat ng iniisip ko. I'm very real. Kung sino ko off-cam, yun din yung pinapakita ko on-cam. Matapang po ako na tao. I guess it's because of everything that I've experienced in life, and matapang ako because I have God inside my heart. So I know that I can face any challenge na ibibigay niya sa akin. Di nagpapaapak, lumalaban. Alam niyo na yan.
Siguro 3 similarities that my character and I have. 1, may pagkasuplado, lalo na paggutom ako sa totoong buhay. Tapos yung character ko naman talagang suplado siya. So siguro yun na inherit ko somehow. Yung second is loving siya sa lola niya, which I can relate to. Mahal na mahal ko ang lola ko. Ang tawag sa kanya, Lols. Shoutout sa'yo, Lols. I hope you're doing well. Tapos yung third naman, ano siya? Dedicated. If he wants something, he'll get it. So he wants his shares, he wants the inheritance, and he's gonna do everything to fight for his right. Ako naman, I want to reach my goal and my dreams, kaya I will do whatever it takes. Yun po. Ang masasabi ko na similarity ko kay Oria de la Costa is her being a loving, caring lola, loving, caring mom, hardworking. She also knew, she's very caring, she's very loving, but she also knew when to discipline the people around her, especially her grandchildren, whom she loves dearly. In a way, I'm like that also. I kind of spoil my grandchildren. That's what my son says. Mapagbigay siya. She's a very generous woman. I'd like to think na mapagbigay din ako. Para sa kanya, ang tama-tama, ang mali-mali. Si Connie, ganun din. Ang tama-tama, ang mali-mali. Ayoko ng gray areas. Black is black, white is white. Kailangan klaro sa akin. 3 inherited traits ni Sonia na meron ako sa totoong buhay. She's very, polished. Polished ba ako sa totoong buhay? Medyo, I think so. Very organized. Saka very loving mom. Sobra. Hello mga kapuso, this is Paul Salas. Hi, I'm Wendell Ramos. I played the role of Francis Abrigo, anak ng lawyer ng De La Costa, na si Charlie Abrigo. I'll be playing the role of Charlie, Attorney Charlie. Similarities namin ni Francis, I think, yung pagiging understanding. Kasi ang character ni Francis, he's always around, pero hindi siya masyadong kasama sa drama, hindi siya masyadong kasama sa